This morning, I would like to share, no, but anyway, wala day ko ka-greet sa tanan, maayong buntag sa tanan. Ingay mong katapat, maayong buntag diha. Inga, nalipay ko nga, giuna ni mo ang Ginoo karon. Bisan man ay fight si Manny, pero giuna gini mo ang Ginoo karon. Naiuban nga na-address sa Apo View, nag-leave yun kay para makatanaw sa fight. Pero ikaw ni Adeni para mo simba pag-una. Oh, simba ta pag-una, parang atong big brother mo daog. No, I prayed for him yesterday, have a talk over the phone. No, milagro ni tubag, and then I prayed for him. No, I give him some word of encouragement. Okay, go back to the word. Ephesians 3:20. How many of you are familiar with this verse? Ephesians 3:20. Sige, atong basahon tanan, ha? Sige, ready? Go! Tempat. Now to him who is able. Para wala ka namang kabuhay-buhay. Yanigin mo nga yung katabi mo. Hoy! Gumising ka. Masyado ka matamlay. No, hindi ito funeral service. Hindi ito serbisyo ng patay. Serbisyo ito ng buhay na Diyos. Yun. Sige. Ready? Go. Amen. Okay. Sige. Sinabi niya, now to him who is able. Say with me, able. My God is able. Sabihin mo doon sa katabi mo, my God is able. Ibig sabihin, kaya ng Diyos gawin yon para sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Parang si Manny, no? Para sa iyo. Ang laban na to. Ibig sabihin, yes. Yung kanta na yan, talagang galing sa Diyos yan eh. Para sa iyo, ang laban na to. Lumaban si Jesus para sa iyo. Amen ba? Gikopya lang na ni Manny, ni Big Brother. Pero ang tinuod na, ang Ginoo nagsultihan na, itong laban na ito sa cross ng Kalbaryo ay para sa iyo. Parang walang dating amaw ba? Praise God. Praise God. Pag inisip mo yan, na yung laban na yun sa cross ay para sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, siguro parang matulala ka. Ako? Wa naman gani ko respetuhin sa akong mga classmate. Wa naman gani ko i-consider sa akong ginikanan nga ila kong anak kay suwail kay ko. Unya, ikaw magpakamantay para sa ako. It doesn't make sense. Kung iisipin mo parang walang saysay. Pero bakit ginawa ng Diyos yan sa atin? Dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi mo doon sa katabi mo, alam mo? Sabi mo. Alam mo? Hindi pa. Hindi ba? Sabi mo sa katabi mo, alam mo? Kahit ganun lang yung mukha mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Dahil kapatid mo yung katabi mo, wala ka na magawa. Kahit ayaw mo sa kulay ng kanyang damit kasi weird minsan. No? Naka-violet ang taas, naka-green ang sapatos. Ang palda, naka-blue. No? Mula nag-LGBT. But you know, bisan ingon ala ang atong itsura, bisan ingon ala ang atong kinaiya, ang atong pagkakita, gihigugma kita sa Ginoo. Amen ba? Kaya wag mo sabihin sa sarili mo, wala na higugma sa ako, pastor. O, wala na gid, pastor. Dili na tinuod. It's a lie from the enemy. Because today, I just want you to be informed that God loves you so much. Palakpakan natin ang Panginoon. Now,
Dahil mahal tayo ng Diyos, ito yung sinabi ni Apostle Paul, dahil mahal tayo ng Diyos, ito yung gagawin niya. Now to Him who is able to do immeasurably more. Medyo napakalalim ng word na immeasurably more. Hindi ibig sabihin, unlimited. Ang pagbibigay ng Diyos sa katugunan, sa bawat gusto o sa bawat desire ng puso natin ay unlimited. Say it with me, unlimited. Sabihin mo doon sa katabi mo, unlimited ka. Oo. Baka hindi niya alam. Immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us, not outside of us, but within us. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ito. You know, God doesn't just meet needs. He exceeds expectations. Ulitin ko. Ang Ginoo, wala lang siya nagtanaw para tagbuon imong panginahanglan. Pero bisan pa ang wa nimo damha, ihatag sa Ginoo sa imuha. Amen ba? Kanino yon? Akin yon. Ako talaga magtatanim ako ngayong umaga kasi excited ako eh. Oh, di ba? Excited ako kasi alam ko may gagawin si Lord sa umagang ito. Alam ko may bubuhayin si Lord sa umagang ito. Yung mga, atong mga pangandoy, yung ating mga dream sa buhay, bubuhayin ng Diyos sa umagang ito. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, when we walk by faith, say it with me, by faith. By faith. We are invited into a life beyond human limits. Kapag naglalakad ka, sang-ayon sa iyong paniniwala sa Diyos, according to your faith, you will be entering a life that is beyond limits. A life that is unlimited. Ibig sabihin, kahit ano ang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Sabihin mo doon sa katabi mo, kahit ano. Bakit pastor hindi dumarating? Siyempre may mga principles yan eh. Di ba? Siyempre, merong timing si Lord. Di ba? Merong tinatawag sa time natin ngayon, yung 24 hours na clock natin, it is called in the Greek, chronos. Okay? That is our natural time. But God has His own time called kairos. Kairos means God's perfect time. Kapag perfect na yung oras, kapag yun na ang oras, kahit ang demonyo, hindi niya kayang hadlangan ang ibibigay ng Diyos na pagpapala sa buhay mo. Parang walang dating ha. Kahit ang demonyo, mukhang mas maraming tao sa kabila. Alam mo, minsan yung amen natin talagang, when we say amen, ibig sabihin, yes, I agree. Minsan pag sinabi natin, parang, it's just a normal thing. No. Because when you agree, something is happening in the Spirit. Something is happening in the heavenly realm. Because the Word of God is clear. If there are 2 or 3 gathered together in the midst of me, there I will go with them. Palakpakan natin ang Panginoon. Excited nga ako, sabi ko eh. We are invited into a life beyond human limits, empowered by God's immeasurable power. Immeasurable power. Unlimited power. Grabe kasi yung Diyos natin, He is an eternal God. Kung na ay beginning and end,
ang kinabuhi sa tao o tanang butang din sa kalibutan, pero sa Ginoo walay beginning, walay end. Because He is eternal. God is eternal. And that is why when we ask God, we are asking something from an eternal God. What does it mean to you? Pag sinabing eternal, ibig sabihin, walang sukatan. Yung pagpapala ng Diyos na ibibigay sa bawat isa sa atin, walang sukatan. O wala po na siya expiry date. Mura na siya ka ng ato ang marriage contract. Nabita usaka bana ba? Sige siya tanong-tanaw sa iyang marriage contract. Kaya di nagit siya kasabot sa iyang asawa. Ngayon siya, gusto na ko makikbulag, ano ba? Pero time pa na ba, expiry ng among marriage contract? Maura ni kontrata nga, walay expiry. Oh, wala siya, no? Extension, extended tanan. Tingon ng asawa, sa'yo magtanong-tanong niya. Siya nga, wala good. Tugay-tugay naman dahil talaw namin yun, no? Grabe mo na yung mga pag-antos. O sa'yo mag-antos! Oh, grabe yung makalipay nga itong gisaluhan ba? No, sa 35 katuig. Ang paghigugma sa Ginoo, walay kinutuban. Mo na ang pagpanalangin sa Ginoo sa matag usa nato, wala po'y kinutuban. Unlimited. Ato ni isa-isahon karong buntaga. Now, I have here an observation regarding the verse. Let's go back to the verse. Lagay mo natin. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask. Say it with me, all. Say it with me, all. Pag sinabing all, ano ibig sabihin nun? Lahat. Di ba? All we ask from Him. Sabi dito. Or we don't even imagine. According to His power that is at work within us. Number one, God answers beyond what you ask. Wow. Ngayon sa umaga ito, patutunayan ko yan, totoo yan. Totoo yan sa buhay ko. Totoo yan sa buhay naming mag-asawa, naming pamilya. At sabihin ko sa inyo, sa umaga ito, kung totoo yan sa amin, totoo din yan sa lahat sa inyo sa umaga ito. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor, wala ka kabalo sa kalalum akong problema. Wala ka kabalo, Pastor, sa kalalum ang akong natagakan. Wala ka kabalo, Pastor, sa kalalum ang akong pag-backslide. Napabay mas lalom sa gugma sa Ginoo para sa imo? Ingay mo katapan, wala. Kung unsa kalalom imong problema karon, mas lalom liha ang paghigugma sa Ginoo kanimo. Palakpakan nato ang Ginoo. Kabalo ka magdaog ra ginis pagtuo ba? Kanang uban pag mustorya sila murag imposible kay ba no? Pero kung iyan ang gisultim tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, naay kahimuan na. Because you will eat the fruit of your lips. Whatever you declare, it will be established unto you according to the book of Job. Kung magsige kag storyag pait, lisod, imposible, wa na'y paglaom, wa na'y pag-asa, sa sige nimo declare ana mo na'y makaon nimo ang bunga na wa na gyud kay pag-asa. Pero taliwala sa imuhang problema, taliwala sa kalalom, unsa man kalalom imo problema karon, girespetuan nako ang imuhang sitwasyon. I am respecting your situation today. I'm not saying, dali naman na sa imuha, Pastor. Sa imuha, sa iyo na Pastor, pero sa kualisod ni. Kabalo ka, girespetuan ako imong sitwasyon. Pero kabalo ka, kanang gihimo sa yawa sa imong kinabuhi, wa ko'y respeto, anak. Because nindot ang plano o dinagko ang plano sa Ginoo sa matag usa ka nato karong buntaga. Kinsa nagtuwa na? Ang mutuwa na, musagit o mupalakpak pa yun. Amen.
More than we ask. But pasabot, labaw pa sa akong gipangayo. Wow. No, kung nangayo ka ginagmay, ang ihatag sa Ginoo sa imo, tinag ko. Di na siya kamalain nala. Amen ba? Kung nangayo kag motor, wag katagaig motor. Kay di ay, ang giandam sa Ginoo sa imo, kutsi di ay. Nga sige kag maktol, sige kag no, sikag bagulbol ba? Grabe sa'yo naman kayo ng motor doon. Ay, grabe, barato na kayo ng motor doon. Pero wabit yung ko'y motor ba? While waiting for your blessing, do not, in anyhow, do not complain. Do not murmur. Kay samot na dugay mo abot. Because what is at stake here is the heart that we have for Him. Pag tinuod yun na nagtuo ka sa Ginoo, maghinom raman ka ba? Sige lang, one day, mabot ang panahon, ako na po. Sila pa ron, mabot ang panahon, sila gyapon. Pero, dili, naagad one day kada usa sa tuwa. Pag miyo kag one day ka lang, walay katapusan ba? Nga kalipay. Walay kabutangan na kalipay. Ako ni Lord. One day you will have your own house. O, tanawa ra? Ang ubang, dugay naman ta si istorya ni Pastor. Bisan gani ikaw, hantod ka ron, wapay balay. Pero kabalo ka, ako nga nagsulti ka ron, tinuod, wapay balay. Wa pa. Oh. Kay palasyo man sa nako kipahimo. Wa ba? Pero ang Ginoo nga akong ginawali dinhi, mo'y tag-iya sa langit o sa yuta. Siya atong tuhuan. Dili ang pulong ako ginasulti, kundi ang pulong nga iya nang gisulti. O dili lang gisulti, iya nang gihimo. Ingon din niyo, God listens not only to our prayers, but to the depth of our need. Usahay maulaw manguta mangayo sa Ginoo nga naman tungod kay ma-remember mo kung nato nga gahit ang ulo. Kalabitaw mangayo tag Lord taga imig balay Lord kapoy na kay sig pangarkila ba. Di ka makasultian na ba nga naman kay padlungon man ka. Ang imong basihan sa pagpangayo sa Ginoo, ang imong mong performance. Pero ang basihan sa Ginoo sa paghatag niya sa imong gipangayo, ug labaw pa sa imong gipangayo, dili sa imong performance, kundi dili sa iyang paghigugma sa imo. Ug mao na hinungdan nga nagpakamatay sa para nimo. Nagpakamatay siya para matagaan kag bagong balay. Nagpakamatay siya para matagaan kag hamugaway nga kinabuhi. Para ang tunglo nga gikan sa yawa maputol pag-abot sa atong kinabuhi. Muna, ingon ana ta kahigugma sa Ginoo. Dili lang ang atong mga prayers. Kaya usay atong mga prayers, small time ra kay ba? Bisan sa atong small time na prayers, di ba kita makatuo ba? Hello, grabe. Nag-provide ang Ginoo sa kong birthday. Grabe, ganang Ginoo ba? Unsa naman ang birthday? Nag-provide gani saya sa imuhang kaluwasan. Birthday pa din niya mahatag. Nagpakamatay ka siya para maluwas ng tanan. Kana pa ba kang i-celebrate sa imong birthday? Unya kay na-late o abot ang imuhang budget para sa imong celebration. Adi, nadayin ka mo simba ba eh. Tuo maka nang ginayaw-yaw ni Pastor dia, pangwarta na. Di mo na tinuod. Kabalo ka, even on our delays, God has a wonderful purpose. Amen ba? Ingay mo katapad, sige lang. Laban lang. Nayuban, sige, ingon na ng laban lang. Unsa lagi mo yung laban? Ang imong numero? Nayuban, sige, taya, gihapong last two ba? Sige, gihapong taya o, unsa tawag ka na? Loto.
Laban lang, laban lang. Pero ang nasa unahuna ang ilaban niya, katong numero ngayong itayan. Dili na mao. Ang imong ilaban, ang iyang ihimo. Unsay ang ihimo? Nagpakamatay sa tungod alang kanimo. Muna atong ilaban. Di na nato basta-basta i-surrender. Di na basta-basta mangluod. Di na basta-basta muundang. Naalay nangantsaw nato, naalay nagbas sa ato sa kabalo ba karon social media, grabe ba no? Nanay gibuhat para sa tong nasod. O ibas paghihapon. O ang uban ito, God bless you money, I pray for you, People's Champ, God bless you. Pero pabot sa tuloy, di ka kadaog money, kay traitor ka. Human lang mga eleksyon. Uy, pildi naman mi. Dawat naman namo na. Pero lahi man nga laban, boxing naman eh. Di ba? Si Alex Iyala, grad ako. Hurot din akong believe anang Alex Iyala. O ito, nibalik ko tennis ro, na-encourage ko ni Alex Iyala. Okay, makita ni mo yung dedication ba? Pero sa ubos, napagay po yung mga bashers ba? Tsamba lang to yung pagkadaog sa Miami. Sa Miami Open, tsamba lang to. Nakadaog ka kay Swatik, tsamba lang to. Salawang mentalidad sa mga walay Ginoo. Muna ikaw kung nakay Ginoo, ayaw pagkapila-pila na. No, trabaho na sa mga anak sa demonyo. O sige, away bitaw. Wala tayong panahon magkikaway. Ang atong panahon, atong igugol sa iyong pagbalik. Pag-andam para sa iyang pagbalik. Amen ba? Wala kusog lagi na yung oras di Amanda. Welcome back. Okay. First, God listens not only to our prayers, but to the depth of our need. He sees the full picture and responds with overflow, not just enough. Say it with me, overflow. Ingay mo kagalingon. Today, I believe that I have an overflow in God. Palakpakan natin ang Ginoo. What is an overflow? In the story of the widow of Zarephath, okay? This is a clear overflow. Sinabi kay Elijah ng Panginoon, you go to Zarephath, there's a widow there who will provide for your needs in the midst of famine. Taliwala sa tagkutom, taliwala sa tagtuyot. Kinausap ng Diyos si Elijah, sabi niya, pumunta ka nga sa Zarephath. Oo, pumunta ka sa Zarephath. Kasi, doon sa Zarephath, merong widow. Siguro kung ako si Elijah, kung nauna bakin ni, dato siguro ning widow na niba. Siguro, dapo nigbalay ba, dapo nigpalasyo, ang refrigerator, ani puno siguro. Only to find out that this widow only had a handful of flour in a jar and a little oil. Parang hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos eh. Kung ako si Elijah, Lord, takal pag mga dato, siguro diyan ang napita, anong diri pa magiging sa biyuda? Mandanig biyuda nga pareha ni Ate Bing kay nagkakwarta. Sa maning biyudahan. Amen, amen. Amen dayon, deklarasyon na ba? Nga nagkakwarta si Miss Flawless. Okay. Mayon, talong ko nimo sa biyuda nga adunahan nga nagkakwarta. Dito man yung kunin mo dalhon sa biyuda nga, wala ka nagkikaon. Minsan, hindi mo maintindihan yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pero si Elijah, because of his intimate relationship with God, he obeyed God. Pumunta siya doon. Nung nakita niya yung sitwasyon, talagang makabagbag ng bamin yung sitwasyon. Sabi niya doon sa widow, sa byuda, gingan niya na, do you have a food? May pagkain ba kayo? Anong sagot ng widow? As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread
only a handful of flour in a jar, and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Kung ako to si Elijah, ako tong misyonaring ipadala, Lord, anong diri man ko nimo gidala? Mas pobre pa man dinis ko. Pero niingon man ang Ginoo nga, she will provide for your needs. Amen ba? Kanang mga tao nga gidala sa Ginoo sa imo, ha? Wala ka kabalo. One day, they will provide for your needs. Amen ba? Muna ayaw lang tanawa ang itsura sa tao. Usay kaloko kay tabang. Diba? Nakita ko na sa tagom ito muna. Nagchinilas, sando, buslot, lakaw-lakaw dito sa Buenas Supermart. Mag-iyon ko nga, wala di man napadlungon sa gwardya nga bawal man diri ang nakatsinilas. Siya, lakaw-lakaw lang siya dito. Pagkataon-taon, nanudlo. Na nagsunod sa iya, malit. Anak ko, kay merchandiser bundler magkwato sa Tagum, o sa Johnson & Johnson. Anak ko, Brad, kinsa na lang tigulang? Kalago ko na na. Ano siya? Mauna si Nonoy Te. Maunang tag-iya sa Buenas Supermart. Ha? Mo din ang amo diri. Basta, after ato, nakapangay ko pasaylo sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ako. Niandal na po akong pagkabugo. Tinuod. Kanang mga tao gipadala sa Ginoo sa imo, wala ka kabalo. One day, mo na mo bayad sa imong loan nga dugay na nimong wa na bayran. Kanang gina-invite nimo sa church, natanaw nimo ani, lugi ko aniya. No? Lugi ko aniya. Palugi ng palugi. Pero sabihin ko sa iyo, kahit nung una, palugi ng palugi, dahil ginagawa mo yan para sa Diyos, yung buhay mo ay paangat ng paangat ng paangat. Ayan ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Muna, ayaw yun kawalag paglaom karong buntaga. No, bisan ako, wala gi ko nawadag paglaom, bisan 3 minutes na lang, wala gi ko nawadag paglaom. Oh. Ingon din niyo, Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as I have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry." Until when? Until when? Until the day the Lord sends rain on the land. Hallelujah. Ingon si Elijah, sundalan ko. Kay mao man ang gingon sa Ginoo. Actually, pareho ta ba? Wa ko kasabot. Nganong diri ko gipadala sa Ginoo sa imo. Nga utro man puday kang way nahot. Utro man puday kang way sapi. Parehan na ta ani. Hala, mag-rejoice na ta mga way kwarta. Bisan si Elijah wa sa kasabot, Lord. Ano man, pero kalabitaw, na mga panahon sa atong kinabuhi nga, wa gid ta kasabot. Pero grabe atong conviction ba? Buhaton tani. Buhaton tani. Kay nga naman, Ginoo nagsugo ani. Usahay bitaw ka na mag-worship ka sa Ginoo. Yan ay tao ba? Ngay tao ipakita sa imo niya nasa sulod sa simbahan. Yan ingon ang Ginoo kanang kaisa-isa nimong isa ka libo Blair, ihatag na nang nag-worship sa likod. In Jesus' name, Satanas, pahawa! Nagdahi ko sa Ginoo, nag-worship ko sa Ginoo, nagsimba ko sa Ginoo, magsamok-samok po ning yawa. Ingon ang Ginoo, Blair, hasa may mas yawa na to, ikaw, ako. Lisod, di ba? Lisod masamtan. Pareho naglisod. Pareho tagbo. Muna ko na kay kaubang karon nga naglisod. Ikaw naglisod, siya naglisod po. Kabalo ka,
na may potential. Perfect ang inyong combination. Nga naman, kaya ang tao nga na sa ubos, wala na nila yung paingon na pataas. Amen ba? So tanan nga na sitwasyon karon nga ubos sa gid kayo, you have to rejoice. You have to be glad. Because the only way for you to go is to go up. Karong buntaga, naibuhatong milagro ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sama kang Elijah o sa widow of Sarephath. Wala sila'y nahot. Wala sila'y savings. Wala sila'y mga credit cards na pwede lang iswipe. Wala. But they believe on the word of the Lord. Unsay atong ginagunitan karong buntaga? Walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. Unya niingon din niyo, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day of Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ang tanan, kamay ra kayo ang flour, pero wala nahurot. Gamay ra kayo ang olive oil, pero it never ran dry. Unsang nasa imong kamot karong puntaga, mahimong gamay na lang. Pero kung imo nang tuhuan, o imo nang i-offer nga tos Ginoo, believing that the God that you are serving is a God who multiplies. Amen ba? Sige, manindog ta. Manindog ta. Karong buntaga, no? Ang uban na yun nga, wajad kauman ba? Karong buntaga, medyo alanganin imong sitwasyon. No? Ang uban nga sa inyo, bisan pang bayad sa 300 na weekend, encounter weekend, wala ka. Pero sultihan di ka. Kanang imong gamay, nga nasa imong bulsa, kanang imong gamay, nga nasa inyong balay, pagtuhuan ni mo na, ampuan ni mo na, o i-offer ni mo na sa Ginoo, it will never run dry. Kanang imong rep, di na mahutdan. Kanang imong kalaha, di na di na mawad-an og imong lutoon. Kanang gamay nga imong gikuptan karon. No, I'm not challenging you to give. No. Ang ako lang gustong mabutang sa inyong una-una karon. Bisan unsa ka lisod imong sitwasyon, God can do a miracle. God can create a miracle. Muna nga, Gwapo kayo ni nga message mo. Abang ka, prepare ko aning gabi, hilak pa ba? Kay kabalo ka, nakita na ko ba nga, dagan sa tuwa. Isumpay ko ni next Sunday. Gusto na ko ni humanon. Kaya gusto na ko pamatudan sa inyo na nahitabo ni Samoa. Dili lang itagbo sa Ginoo mo panginahanglanon na ay pakapin.